Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na po ng ating gawain. Inaaniyahan po ang bawat isa na magsitayo. At tayo pong lahat ay lalapit sa ating Panginoon sa panimula po ng ating gawain sa pamagitan po ng isang panalangin. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Sige po tayong lahat ay yumuko at manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas, Panginoon. We give you praise and we give you glory, O God. Wala po kaming ibang nais kung hindi ang maluwalhati ka, mapapurihan ka, Panginoon, madakila ka, Panginoon, ng bawat isa sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa paglapit namin sa inyong banal na harapan sa oras na ito, hinihingi po namin ang kapatawaran sa lahat-lahat na nagawa po namin kasalanan. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sa paglapit, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Kaya sa oras na ito, hinihiling namin, Panginoon, na hugasan mo ang aming mga puso ng banal na dugo ni Jesus upang maging katanggap-tanggap kami, Panginoon, sa paglapit namin sa iyong harapan, O Diyos. And Lord, as we come into your holy presence, O God, we ask the power of the Holy Spirit to be with us, O Lord. Sa aming kalagitnaan, ikaw ang patuloy na kumilos, ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon, sa aming gawain. Sa lahat ng may bahagi sa gawain ito, Panginoon, sa mangunguna sa pagpapaawit, Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita, ikaw ang patuloy na kumilos, Banal na Espiritu. Pangunahan mo kami, Panginoon. We need your power, O Lord, sa aming pong kalagitnaan, O Diyos. Lord, sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap na po namin ang katagumpayan ng gawaing ito. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat. Sa iyo ang papuri, ang pasasalamat at pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Binigyan po muli tayo ng isang araw para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen? Sa nakalipas po na isang linggo, karapat-dapat na pasalamatan, ibalik ang papuri sa ating Diyos dahil po tayong lahat ay iningatan, ginabayan, tinugon po yung mga dalangin natin. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay magsaya, magdiwang, purihin natin ang ating Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Huwag mag-alala sa mundo ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan
tayong lahat ay tumawag sa ating Panginoong Jesus. Siya ang kasagutan mapagkailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, Panginoong Jesus. Oh, Jesus. Ikaw ang mahalaga. Sabihin po natin sa ating Diyos. Buhay kong ito, Walang pangamba. walang pangamba. Dahil tanging siya ang ating pag-asa. Ang pag-asa sa kanyang natagpuan. Tunay na kagalakan, hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, oh, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa aming mga buhay, Panginoon, Ikaw lamang aming pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay saya ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, Panginoon, Buhay ko, at hindi magbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa iyong presensya, Panginoon, may kalakasan, kagalingan, kaligayahan, Panginoon. May katagumpayan sa aming mga buhay. Dahil ang pangako mo sa amin, hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Palagi kang sumasa amin, Panginoon. Emmanuel, God is with us. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nais ka naming luwalhatiin, nais ka naming sambahin, Panginoong Hesus, sa aming mga buhay. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Binubuksan namin, Panginoon, ang mga pusong ito na napapagal, na kung minsan nawawalan ng pag-asa. Nais naming lumapit sa inyo, Panginoon, at tumawag sa banal, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Luwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan. Wala nang iinam dahil tanging pangalan dapat na pa. Luwalhatiin natin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan. Wala nang iinam dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Tumawag po tayo sa ating Panginoong Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan. Wala nang iinam dahil tanging pangalan dapat na pa. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Jesus, kapayapaan. Oh, ika'y kagalakan. Oh, Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ikaw ang Panginoong dakila. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, makapangyarihan, hari ng lahat. Panginoong dakila, ang ating tagapagligtas. Siya ang makapangyarihang Diyos. Makapangyarihan, hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Oh, Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Oh, purihin ka, Panginoong Jesus. Ating purihin, purihin ka, Panginoong Jesus.
dakilatiin ang banal mong pangalan, Panginoong Yesus. Ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba ng iyong mga anak sa iyong kalagitnaan, Panginoon. Sinasabi ng aming mga labi, ng aming mga puso, na walang katulad mo, Panginoong Yesus, sa aming mga buhay. Tanging ikaw ang tumutugon, tanging ikaw ang nagbibigay ng kasagutan sa lahat, Panginoon, ng mga dalangin namin, sa lahat ng mga suliranin namin, Panginoong Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sabihin po natin sa ating Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Jesus. Katulad, O aming Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Tanging ikaw lamang, ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasam. Itaas natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon. ikaw lamang, Wala nang iba, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Tanging ikaw, Panginoong Jesus. sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Aking pupurihin, Tanging ikaw. aking sasambahin. Panginoong Jesus, ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pasasalamat, Panginoong Yesus. Niluluwalhati ka namin sa aming kalagitnaan. Itinataas ka namin dakilang Diyos. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
Amen. Ang kaluwalhatian at pagsamba ay para sa ating Diyos na dakila. Hallelujah. Siya ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. Amen po ba? Sa oras na ito, tayo pong lahat ay makikinig sa salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating Pastor Melvin Bisda. Sige po, inanihan ko po kayong lahat na i-extend ang ating kamay kay Pastor Melvin para po siya ay ating panalangin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, niluluwalhati ka namin sa buhay ng aming Pastor Melvin, na patuloy mo pong gagamitin sa umagang ito na maihayag ang iyong salita at patuloy, Panginoon, na kumilos sa aming pong mga buhay. Magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, na paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. Gamitin mo po siya bilang instrumento mo upang maihayag ng may kapangyarihan, ng may tapang, Panginoon, ng iyong salita. Kasihan mo nawa, Banal na Espiritu, ang aming pastor na patuloy na maghahayag, Panginoon, ng iyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong malakas sa palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon na tayo ay kanyang muli niloob na tayo ay magkasama-sama dito sa ating worship hall upang magbigay ng papuri, pasalamat at pagsamba at higit sa lahat, makapakinig ng kanyang mensahe ngayong umaga. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Buong linggong nagdaan, tayo ay kanyang iningatan, kasama ng ating mga kapatiran na nakatunghay po sa ating Facebook page through online. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay nyo. At patuloy ang mga kapatiran na naririto na pisikal nating kasakasama. Na alam po natin na ang bawat isa sa atin ay sa araw-araw ay may pinagdadaan ng mga pagsubok. Maaring lahat sa atin dito ay pinagpala financially, pinagpala na binigyan ng maayos sa kalusugan, kaya tayo ay magkakasama ngayon. At maaring marami din sa atin dito ay may mga matitinding pinagdadaanan sa buhay. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon dahil sa araw-araw na dumarating sa ating buhay, tayo ay kanyang binibigyan ng biyaya, yung habag at grasa niya upang tayo ay magpatuloy sa kanyang mga pagsunod natin sa kanyang mga aral at katuruan. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Napakabilis po ng panahon. Papatapos na po ang buwan ng Pebrero at kamakailan lang po, nagawi po kasi kami dyan sa Morong Rizal at may napakinggan na kagad kaming yung kumakanta. Parang sabi nga po ni Brother Andrew, parang ano yung kumakanta na yun? Videoke ba yun? Sabi ko, hindi, pabasa yun. Sa ating mga kababayan na nasa ibang pananampalataya, umpisa na pala ng gunita, yung Semana Santa. Kasi nga po, last Wednesday, kanilang isinagawa yung Ash Wednesday. At kung titingnan po natin, ito po yung pagkakataon na gugunitain ng bawat Pilipino o ng buong mundo yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Sabi nga, ito yung mga kapanahunan na dumadami na yung mga taong nagiging banal. Kasi nga, mag-Holy Week na. At pag dumating na yung mismong linggo ng Holy Week, talaga namang ang daming sakripisyong gagawin. Kasi sa paniniwala na pag ginawa ko ito, magiging karapat-dapat ako sa harapan ng Diyos. Na hindi nauunawaan or maaaring hindi pa nauunawaan ng ilan sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, kung ano ba talaga ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayong umaga, tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat po ng Juan, chapter 6, verse 53 to 69. Ako po ay inyong samahan na basahin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo
ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin o kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila at kahit na kumain na iyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsabi kay Jesus, alam niya ang nagbubulong-bulungan sa kanya ang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong salita, sa kalayaan at pribileyo na patuloy naming natatamasa upang ito ay aming mapakinggan, mabasa at mapag-aralan. Patuloy, Lord, na kasiyahan kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy na bigyan kami ng karunungan, Panginoon, upang maunawaan po namin ang nilalaman ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong lingkod. Patuloy po ako sa inyong umaasa at dumidepende, Panginoon, humihingi ng karunungan at katalinuhan upang maihayag ko ng wasto at naayon sa iyong kalooban, katuruan, ang iyong mga salita ng may pag-ibig. Gayon din sa mga makakapakinig na kasakasama po namin dito sa loob ng simbahan, maging sa mga makakapanood or kasakasama namin through online, patuloy, Lord, na ito ay kanilang maunawaan at higit sa lahat, Panginoon, malakaran po namin ito sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa ating binasa, sa ating pagsunod sa tema ng ating simbahan na ibinigay ng ating Panginoon sa ating mahal na pastor, sabi nga po dito, pag-ibig kay Kristo at pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Upang ito ay ating malakaran sa taong ito at sa mga darating pang taon sa ating buhay, tama lamang na tayo ay sumunod kay Kristo. Sabi nga po, simula pa sa umpisa,
itinakda ng Diyos na magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Nagsisimula ito sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus, ang pinakamahalagang desisyon na magagawa natin sa ating mga buhay. Kung kayo po ay aking tatanungin, kailan po ba naganap yung pinaka-importanting desisyon na ginawa niyo po sa inyong buhay? Kung pag-uusapan po natin yung pagkakataon na tayo ay kumilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kailan po kaya iyon? Kailan po kaya yung nagdesisyon ka na, tatanggapin ko na yung, kailan ko kaya matatanggap yung matamis na oo ng aking nililigawan? Kayo namang mga kababaihan na nililigawan, kailan nyo kaya pinagdesisyonan na tanggapin yung tanong nung manliligaw sa inyo? Marami ho tayong mga bagay na masasabi natin, maaring para sa atin, napakabigat ng desisyon na yon. Lalo na kung ikaw ay magtatayo ng negosyo. Hindi madali magtayo ng negosyo kasi po, di ba yung puhunan, hindi naman ho yan basa-basa napupulot lamang. Na pagka gusto mo magtayo ng negosyo, ay kukuha lang ako doon sa, sa kabinet. Pero bago mo mapuno yung kabinet mo ng pera, di ba pinagtrabahuhan din po iyon. Kaya nga pagka nagkaroon ka ng pinansiyal na pagpapala, bago mo bitawan, di ba po, parang talagang nag-iisip ka maigi. Kailangan ko ba talagang bilhin tong bagay na ito? Importante ba talaga ito sa buhay ko? Gagamitin ko ba talaga to? O baka naman ito ay magiging palamuti lamang sa aming tahanan? O baka naman ito ay mapupuno lamang yung aking cabinet ng damit kasi parang isang beses ko lamang maisusuot? Pinag-iisipan po ba nating maigi? At gayon din, di ba po, pag tayo ay nagbibigay sa simbahan, yun nga nakakalungkot eh. Pagbibigay sa simbahan o pagbibigay sa gawain ng Diyos, parang minsan talagang grabe. Hindi lang doble, hindi lang triple. Pinag-iisipan pa natin at may pagkakataon pa na pag tayo ay nagbigay, parang ang dating, parang napakabigat. Pero pag nasusunod yung kagustuhan ng laman, parang ang dali lang. Minsan nangangatwiran pa nga tayo. Di bale, pera lang naman yan. Kikitain naman yan. Kaya nga di ba po tayo, natututo tayo minsan, na pag binubuksan ho natin yung ating wallet, parang pag hindi mo na i-account, yung hindi ka natutong maglista ng yung mga gastusin, parang minsan naisip mo, parang, kanila lang may 2,000 yung wallet ko. Saan kaya napunta? Parang minsan nag-iisip ka pa na baka meron akong kasama dito sa bahay na malikot ang kamay. O kaya may isa naisip mo na kung saan mo lang siguro na ibaba. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, kung ating babalikan yung pagkakataon na nagdesisyon tayo upang tanggapin siya bilang Panginoon at ating sariling tagapagligtas at sumunod sa Kanya, ano kaya yung nagtulak sa atin para masabi talaga natin na, Lord, susunod na ako sa iyo. Sabi nga po sa ating nabasa kanina, di ba po? Maliban na kayo ay ipinagkaloob sa akin ng Diyos Ama, hindi nyo mauunawaan kung ano ang layunin ng ating Panginoong Hesus dito sa ating lupa. Sabi nga po, di ba? Kung wala ang ating Panginoong Hesus, malabo tayong magkaroon ng ugnayan sa ating Diyos Ama na nasa langit. Pero purihin ang Panginoon dahil pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak at kung sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako po, naniniwala at nananampalataya, kaya kasama ko po kayo ngayong araw na ito, maging yung mga kapatiran ho natin naka-online, handa po tayong sumunod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi nga po, ito rin ang pinakamahirap na desisyon. Sa aklat po ng Juan, kung babasahin po natin yung buong chapter, makikita natin kung paano talikuran ng mga tao si Jesus. Yung ating binasa, katatapos lamang po ito pakainin ng ating Panginoon yung 5,000 taong sumusunod sa Kanya. Pero dumating ang pagkakataon, unti-unting nawala. Unti-unting hindi na sumunod. At dumating, di ba, yung 12 na lang natira. Nabasa ho natin, tinanong pa nga ng ating Panginoon Di ba po? Bakit kaya maraming sumusunod nung una? Tayo po, bakit mo ba tayo sumusunod ngayon? Dahil nauunawaan natin kung sino si Jesus sa ating buhay? O baka naman kaya tayo naririto kasi
pinilit tayo ng magulang natin. O kaya baka kaya tayo naririto kasi meron tayong ibang agenda. Kailangan kasi nandun si kapatid eh. O baka kaya tayo naririto kasi napili tayo ng ating asawa. O napili tayo ng ating biyanan. O napili tayo ng ating manugang. O dahil ang rason talaga, dahil mahal natin ng Diyos. Dahil alam natin na hindi ho natin mapagtatanggumpayan ang mga pagsubok dito sa mundo, kung hindi ho tayo sumusunod sa Diyos. Sabi nga po, di ba? Emmanuel, God is with us. Kasakasama natin ng Diyos, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay. Kaya yung inawit po natin kanina, yung kay saya-saya ng buhay, mapangyayari yan. Kaya nga minsan, ang tingin pa sa atin ng mga hindi nating pananampalataya, parang nasisiraan na ng ulo yan. Tingnan mo, dami na nga na matinding problema sa buhay nagtatalon pa sa galak. Bakit? Kasi hindi nila naunawaan. Kasi dumating man tayo sa problema, or meron man tayo matinding problemang kinakaharap, alam natin, kasama natin ng Diyos. Amen po ba? Amen. God is good. And all the time, sabi nga po dito, katatapos lang pakainin ni Jesus ang 5,000 ng mga tao at itinuro sa kanila ang isang mabigat na katuruan. Tayo rin ay tinawag para sumunod kay Jesus. Kahit mahirap ito gawin at hindi ito ginagawa ng iba. Sa atin dito sa sanlibutan or sa mundong ating ginagalawan, minsan maisip natin, yung simpleng pagsunod lang sa batas trapiko, bawal tumawid, sige, tawid na rin ako. Total, marami naman kaming tumatawid eh. Lalo na ngayon, mag-a-Abril po or magmamarso, ito na ho yung pagkakataon na magpapile ho tayo ng mga income tax sa mga nagtatrabaho po dito, no? At sa mga may negosyo ho dito. Susunod din po ba tayo sa mundo na ating nilalakaran? Kailangan, di bale, buta mo na lang yung mag-check nung tax declaration mo. Kasi sayang naman yung libu-libong ibabayad mo sa tax. Kung yun lang, aabutan mo lang naman yun, ito lang ang ide-declare mo. Susunod ho ba tayo doon? O susunod pa rin tayo sa turo ng ating Panginoon? Sabi nga po, sa ating talatang binasa, ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? Or pagsunod kay Jesus? Una, ang pagsunod kay Jesus ay nagsisimula sa kagustuhang makilala at maunawaan siya. Tayo po, pag lumabas ho tayo, pag nagtanong ho tayo ngayon, kung sino man yung makasalubong natin, pag tinanong natin, kilala mo ba si Jesus? Tiyak, masasagot kagad nila, syempre, Diyos natin yan eh. Oo, kilala ko yan, dahil yan yung napako sa krus. Ayun naman, pagka Holy Week nga, sikat na sikat yan, kasi ginagaya namin yan. Yung ginawa niya, gagayahin din namin. Magsasakripisyo or yung nga po ba yung tamang term doon? Magpipinitensya. Di ba po? Ang pagsunod kay Jesus ay nagsisimula sa kagustuhang makilala at maunawaan siya. Amen po ba? Kaya po tayo naririto, no? Kasi kagustuhan nating makilala, lubusan, at maunawaan ang ating Panginoong Jesus. Sabi po sa verse 60, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Real talk po. Pag ho tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos every Sunday, tiyak, dumating din sa pagkakataon na nasabi nyo yan sa sarili nyo. Ang bigat nung sinabi ni pastor Parang hindi naman ako yun. Kahit na parang alam natin, sarili natin, para sa atin yun. Parang ang hirap naman lunukin nung sinabi. Minsan nga, nasasabi pa natin na, bakit? Sa babanal? Nagkakamali din naman siya 61, kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya,
Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Ulitin ko po ano po yung tanong na ating Panginoong Yesus? Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Ano ang ibig sabihin ni Jesus o ng ating Panginoong Yesus tungkol sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo? Paano ba ito dapat gawin ng kanyang mga disipulo? O paano nga ba dapat nating gawin niyan dito sa ating kasalukuyang panahon? Madali lang sumuko at basta na lang magpasya na mabigat na ang katuruang sinasabi ni Jesus. Maaring tayo ganun din. Dahil hindi nating matanggap yung katotohanan, yung katuruan na nagsasabi na ito dapat ang gawin, ito dapat ay iyong iwasan, ito dapat ay iyong talikuran, parang napakadali naman ho talaga. Ay, ayoko na. Hindi na ako a-attend ng Bible study. Hindi na ako mag-church. Madali po gawin yun . At pag nakamusta pa nga po tayo, di ba po, ang isa sa pinakamadaling gawin, magdahilan. Bakit hindi ka nakaka-attend? Kasi actually pabihis na ako, kaya lang biglang sumakit yung aking katawan. Kasi ganito, ganyan. Pero may kasabihan nga po, di ba? Pag gugustuhin, may paraan. Naunawaan ni Lord kung yung mga bagay na napangyayari sa atin. Pero at the end of the day, ibinibigay niya sa atin ang kalayaan upang tayo ay magdesisyon kung ano ang ating susundin. Kasi hindi naman ho tayong robot na ginawa ng Diyos. Kasi kung tayo ay mga robot, chances are hindi lang ho ganito kalaki ang church natin. Pag ginusto ni Lord na gawin kong 1,000 members kagad. Sa isang iglap lang, kayang gawin ng ating Panginoon yan. Pero hindi ho ganun ang ating Diyos. Binibigyan niya tayo ng kalayaan upang tayo magdesisyon kung tayo ba ay tuloy na susunod sa Kanya. Umalis sila. Ang totoo, ang pagsunod kay Jesus ay hindi laging madaling maintindihan dahil limitado lang ang pangunawa natin. Kaya nga po lagi tayong pinapaalalahanan at iniimbitahan na tayo ay dumalo ng Bible study online. Tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos para lubusan nating maunawaan ang kagustuhan at kalooban ng Diyos sa atin. Kahit na hindi natin naunawaan ang mga pangyayari sa likod ng mga itinuturo ni Jesus, dapat tayong magpatuloy sa pagkilala at pagsunod sa Kanya. Abi nga po, di ba? Ano ang isang katuruan ni Jesus na mahirap tanggapin para sa iyo? Marami po. Lalo na kung ikaw ay merong ginagawang hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos. Ginagawa mo palihim sa iyong asawa. Naku, napakahirap talikuran yan. Lalo na kung ikaw ay merong bisyo na talaga matagal-tagal na nasa sayo. Madaling sabihin, pero ang hirap gawin. Every year, lahat tayo, di ba, may tinatawag na New Year's resolution. Siguro, kung ililista ho natin, taon-taon, ang dami ho nating nang nagawa. Malamang iba ho doon, paulit-ulit lang. Pero, nagawa ho ba natin? Maaring ilan, nagawa natin. Every time nga po nakakain ako, lagi ko sinasabi, 1 rice lang. Kaka 1 rice. Lumalaki naman yung rice na kinakain. So 1 rice pa rin. Kaya every time natitinga ka sa timbangan, parang walang nabawas. Minsan, ginagamit pa natin, hindi, ini-encourage tayo. Itinuturo sa atin na mag-fasting tayo. Nagagamit pa natin tuloy yun kasi ang intensyon, kaya tayo magpa-fasting kasi gusto natin pumayat. Hindi gusto nating maunawaan at patuloy na makilala ang ating Diyos. Ano po yung pangalawa? Ang pagsunod kay Jesus ay maaring mga hulugan ng pagtalikod sa karaniwang ginagawa ng tao. Ang pagsunod kay Jesus ay maaring mga hulugan ng pagtalikod sa karaniwang ginagawa ng mga tao. Sabi po sa verse 66,
Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Itinatanong din po iyan ng ating Panginoon sa atin ngayon. Mga kapatid na naka-online, tanong din ho yan sa atin ng Diyos ngayon. Sa kinakaharap mo ngayon, sa pinagdadaanan mo ngayon, sa mga mabibigat na aral na iyong natatanggap, gusto rin ba ninyong umalis? Titignan ho natin, 30 years na po yung ating simbahan. Minsan, napapaisip tayo, natatanong natin yung ating sarili. Bakit ganito pa lang din kami kadami? Bakit yung ibang church, naglakihan na? Pero ano ho ba talaga ang intensyon ng ating simbahan? Is mapalaganap ang salita ng Diyos. Maibigay sa atin, sa pamagitan ng ating pastor, ang katotohanan. At sabi nga po, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi natin sinasabi na yung mga kapatiran ho natin na nawala dito, hindi na sumunod sa ating Panginoon. Marami sa kanila, ginamit sila sa iba-ibang larangan ng pagmiministeryo. Maaaring yung iba, nagamit din na magtayo ng mga Bible study sa ibang lugar na kung saan naroroon sila. Kaya hindi rin ho natin pwedeng sabihin na hindi, dahil kami yung mga naiwan dito, kami ang pinagpala o kami ang naligtas. Muli, sabi dito, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Hindi lahat ng tao ay sumusunod o sumunod kay Jesus. Hindi lahat ay magpapatuloy sa pagsunod sa Kanya. Hindi lahat ay aayon sa desisyon mong sumunod kay Jesus. Amen po ba? Hindi lahat ng taong sinesharean natin ay sasang-ayon sa atin na ito ang katotohanan. Ito ang buhay. Si Jesus, tanggapin natin. Minsan magulat po tayo, no? Talagang alam natin na napakatalino. Matatalino sila. Matataas ang kanilang mga tinapos. Pero yung napakasimple or napaka-importanting verse sa Bible, hindi nila maunawaan. Bakit? Kasi kung kani-kanino pa sila lumalapit. Hindi nila nauunawaan ang ating Panginoong Jesus sa ang buhay. Hindi nila nauunawaan na kahit anong talino nila, na si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. Kapag nangyari ito, magpapatuloy ba tayo sa pagsunod sa Kanya? Habang ang iba ay tumatalikod sa Kanya, nawa ay magpatuloy tayong gawin kung ano ang tama kahit pa mga mangangahulugan or mahuhulugan ito ng paglaban sa karaniwang pag-iisip ng mga tao. Alam niyo po, purihin ng Panginoon, elementary pa lamang po kasi ako noon, may Bible study na po sa aming tahanan. Sa paunguna po ng nila Ate Maricor, yung sa MFBC po. Gumagawa ako ng paraan na makatakas. Andyan yung pag mag-uumpisa na, kunyari, sasakit ang tiyan. Para pagkatapos ko sa CR, kunyari, kainan na. Kasi tapos na yung Bible study. O kaya naman, bigla ako magiging masipag. Kasi mag-uurong na ako. Ako na yung mag-uurong. Urong, sorry po. Yung urong po, yun po yung paghuhugas ng pinggan. Sa mga taga Rizal, no, Marikina, Rizal, yun po yung term natin doon na pag ikaw, batas kumain, ikaw ang mag-uurong. Ibig sabihin po noon ay ikaw yung maghuhugas ng mga pinagkainan. Dumating din yung pagkakataon na talagang, alam niyo po yun na kung titignan natin, every week may Bible study, every Sunday, hila-hila kami nila Mima, atin sa MFBC. Dumating din yung pagkakataon na nasa glowing glory na, pero hindi ko kaagad naunawaan na ano nga ba si Jesus sa aking buhay. At nung time na aking naunawaan, may struggle. Bakit po? Kasi yung mga barkada mo,
Iba yung pananampalataya eh. Alam mo yung parang ang hirap, bakit? Kasi pag sumunod ako kay Kristo, maraming bagay na kailangang bitawan or kailangang iwasan. Alam naman po natin na nung panahon po namin nila Pastor Archie, kasi iba ho ang mga teenager ngayon eh. Nung panahon ho namin, mga early 90s, talagang may physical di ba? Ngayon ho kasi online na ho yung mga magkakabarkada eh. Noong may physical, andiyan yung dadaanan ka kasi iyayain ka mag-basketball dito, basketball doon. At may mga pagkakataon na meron kang kailangan gawin or yun na nga, Bible study, tsaka pa magpupuntahan yung mga barkada mo sa yung tahanan at iyayain ka kung saan-saan. So ang hirap nung pagkakataon na parang, kanino ba ako susunod? Susunod ba ako kay Jesus na binigyan niya na ako ng kaunawaan na dapat mag-aral para mas lalo ko siyang makilala? Susunod ba ako sa nanay ko kasi sinabi ng nanay ko, umupo ka rito kasi mag-Bible study? O susunod ba ako dun sa hilig ko or sa hilig or sa pagtawag ng aking mga kaibigan? Bakit tinanong ni Jesus ang 12 niyang disipulo kung gusto rin ba nila iwan siya? Bakit mahalaga para kay Jesus o sa ating Panginoong Jesus na itanong ito sa kanila? Bakit nga ba mahalaga? Sabi nga po sa aklat po ng Mateo 12:34, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi or sinasabi ng ating bibig. May mga pagkakataon na kailangan talaga nating sambitin kung ano ang laman ng ating puso. Sa pagkakataong iyon, alam ng Diyos kung ano ang laman ng kanilang isipan. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng kanilang puso. At sa panahon din ho natin ngayon, alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso at isipan. Alam ng Diyos bakit tayo naririto ngayon. Alam ng Diyos kung bakit tayo wala ngayon dito. Sa mga kapatid ho natin na hindi kasama natin dito. Alam ng Diyos yon. Pero may mga pagkakataon na kailangan niya marinig upang makita or maipakita din natin kung ano ba talaga ang ating saloobin. Natatandaan ko nga po, nung ako'y bata pa at nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nung panahong yon, hindi ko maunawaan at lagi ho akong nagre-reklamo eh. Every time po na kami po ay kakain, lagi po akong na-assign na mag-uuro nga po. Kaya minsan, pag sinabing, kakain na, sinasabi ko, busog pa ako. Kasi alam ko, sabay-sabay kaming kakain. So pag sabay-sabay kakain, ano ibig sabihin? Marami kang uhugasan. Kaya sabihin ko, ginagawa ko pa yung assignment ko. O diba, studios. Pero sa loob-loob ko lang, kain muna kayo. Kasi para kung sino man yung huling kakain, kunyari si Brother Andrew, o kaya yung aking ate, sila maghuhugas. Para pagkatapos nila kumain at ako na lang ang kakain, yung sa akin na lang ang aking hugasan. Dumating din yung pagkakataon na ako ay tinuruan ni Mima na maglinis ng aming banyo. Diring-diri ako dun. Kasi pati yung toilet bowl wala namang gloves. Katwiran ni Mima, tayo namang gumagamit niyan. Hindi ko maunawaan bakit kailangan sa aking ituro yun. Kaya tuloy feeling ko nun, parang, ako lang ba ang pwedeng maglinis ito? Kaya minsan gusto ko pa nun, sana ako na lang naging bunso Kasi pag bunso, minsan absuelto, or madalas absuelto. Ang dami na pangiti, mukhang dami bunso dito At dumating din yung pagkakataon na tinuruan din ho ako mamlansya. Kasi ako ang namamlansya ng aming mga uniforme. Dumating ang pagkakataon, nasira ang washing machine, kailangan mo rin maglaba. Tinuruan din ako maglaba. Glory to God. Kaya noong mga panahong yun, feeling ko talaga Canadian ako Kasi every time na lang na may gagawin, sasabihin ni Mima, maglaba ka na dyan. Mag-urong ka na dyan. Maghugas ka na dyan. Kaya feeling ko nung Canadian talaga ako. Pero po rin ng Panginoon, nagamit ko po iyon. Nagamit ko po iyon sa trabaho. Ayan, alam po ni Brother Raymond yan. Naranasan namin yan Dahil nung kami po ay nagtrabaho sa
bilang service crew habang kami nag-aaral. Nung tinetrain na kami at upang linisin yung restroom, yung kabatch ko, diring-diri. Ako hindi. Kaya bigla ako na-realize, buti na lang, tinuruan ako ni Mima. Glory to God. Nung na-assign po ako sa backsink area yun po yung parang sa competitor po tawag doon, stockman. Tama ba? Sa Jollibee, stockman ang tawag. Ang bibigat din ng trabaho, purihin ng Panginoon. Kasi naranasan ko rin mag-construction nung ako'y first year college. Yun yung time na ginagawa yung tahanan namin dyan sa Grande Valle. Papasalamat ako kasi niloob ni Lord sa pamagitan ng aking magulang na maranasan ko yung mga bagay na mabibigat. Na nung panahong yun, hindi ko maunawaan. Kaya nga ang tawag nila sa akin, Sandy. Si Mima natatawa. Kasi every time na uutusan ako, ang sagot ko, ayun, gets ni nanay, oh. O, kaya minsan hindi na ako tinatawag na Melvin. Tawag nila sa akin, Sandy! Labas mo na yung kasi alam nila yung sasagot ko. Sandali lang, sige po. Pero purihin ng Panginoon, naunawaan ko na kaya pala niloob ni Lord na pangyari iyon sa akin nung ako'y kabataan pa. Kasi magagamit ko pala siya sa buhay. Opo, sumasama din ang loob ko sa magulang ko noon kasi parang feeling ko lagi na lang ako ang inuutusan. Lahat na lang bawal, ang daming bawal. Pero nagamit ko po pala yun sa trabaho. Dumating din ang pagkakataon, gustong-gusto mo nang lumabas, hindi, tinuruan kang gumawa ng puto kasi ibebenta ni Mima. Alam niyo naman ang mga public teacher, di ba po? Bukod sa pagtuturo, may sideline yan, kundi magtinda ng longganisa, ng tosino, pulburon, kundol. Ako naman puto. Natutunan kong ang puhunan ko, 30 pesos, mabibenta mo lahat yon 50 pesos, may kita kang 20, dagdag sa sweldo. Purihin ng Panginoon, nagamit ko po yun sa trabaho. Kasi po ang trabaho ko po ngayon ay isang business consultant na kung saan ginagabayan ko yung mga milyonaryo na franchisee ng McDonald's. Ginagabayan ko sila na maunawaan at matutunan nila ang tamang pagninegosyo para mapaunlad yung kanilang negosyo. Glory to God. Sabi ko nga, Lord, alam mo na po ang desire ng aking puso. Sana po, Lord, loobin niyo po na pagyamanin niyo kami ni Sister Jing. Kasi ang wala na lang sa amin yung puhunan eh. Could you imagine yung mga milyonaryo, ginagabayan mo, tuturuan mo sila na ganito po ang pagninegosyo. Kaya minsan maisip mo, kung ako lang ang may milyon-milyon, siguro every Sunday tayo, dun tayo sa branch ko kakain. Amen po ba? Kaya sama nyo sa panalangin. Napagyamanin kami. Purihin ang Panginoon. Ano po yung pangatlo? Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kanya at sa Kanyang salita. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kanya at sa Kanyang salita. Nung ako'y bata pa po, may mga pagkakataon talaga na andun yung galit mo sa magulang mo kasi nga, papagalitan ka, hindi mo lang sinunod. Pero nung ako'y naging isang magulang na, mas doon ko lalo lubusang naunawaan na kaya pala ganun na lang kami pagsabihan ng aming mga magulang. Kasi ganun din namin ituturo yung itinuro nila sa amin. Kaya mga kabataan, huwag kayong magdadabog kung kayo napagsasabihan. Huwag kayong magre-reklamo kung kayo'y kinokorek ng inyong mga magulang. Mapalad tayo, kasama pa natin ang mga magulang natin. Maaring ilan sa atin dito, or ilan sa ating mga kakilala, lumaki nga ng walang magulang eh. Lumaki lang sila sa kasama nila yung kanilang guardian, maaring tsuhin, tsahin, or lolo't lola. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos hanggat ang ating mga magulang ay nabubuhay. Kahit na minsan, nakaka-guilty, kahit na gusto mo sabihin na, salamat po at naituro ninyo ito. Parang andun pa rin yung pride. Hindi pa rin natin mapasalamatan yung magulang natin. Tapos pag dumating ang pagkakataon na pag pinag-graduate na ni Lord,
Doon pa natin sasabihin lahat ng gusto nating sabihin. Ang tanong, maririnig pa kaya niya yun? Kaya nga po rin ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos, lalo na doon sa mga kapatiran na may mga magulang, na senior na. Tama lamang po na talagang every year, ipag-celebrate natin yan. Hindi man ho in grande, ipagpasalamat natin, nakasakasama para ho natin yung ating mga magulang. Napakaganda ho ng kultura ho natin Pilipino. Kasi po, di ba po tayo bilang Pilipino, pag nagkaedad na yung ating nanay, hanggat maaari, gagawin natin ang lahat. Masamahan lang. Sa Amerika ho, hindi po eh. Sa sobrang busy, may pambayad naman ako, papasok kita sa care home. Tapos bibisitahin ka na lang namin. Pag napunta po kayo dito sa may Masinag, mayroon pong care home dyan eh. Makikita nyo ho talaga, pag bumisita ho kayo doon, makikita nyo sa mga mata ng mga lolo't lola na nandoon, na tuwang-tuwa sila kasi may dumadalaw sa kanila. Na hindi nila naranasan sa mga anak nila. Mima, maraming salamat sa mga itinuro nyo sa amin ni Dida. Mahal na mahal po namin kayo. Ay, yung mga magulang ho natin, kung di man ho natin kasama, pag uwi natin, yakap. Isang mahigpit na yakap. At sabihin natin, thank you. Sa mga magulang na naririto, kasama yung mga anak nyo, mga anak, pagkakataon nyo na, hindi corny yan. Hindi corny yan. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi corny yan. Hindi corny yan. Huwag nating sabihin na, hindi naman ako magkakaanak eh. Hindi naman ako magkakapamilya. Hindi. Hindi mo alam ang bukas. Kaya pasalamatan natin ating mga magulang. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kanya at sa Kanyang salita. Nagrereklamo ako noon, ngunit sumusunod pa rin ako. Bakit? Kasi alam ko na pag wala ako sa magpoder ng magulang ko, hindi ko kakayanin. Dumating ako sa pagkakataon, gusto ko lumayas. Kasi dati, uso na sa pamilya namin yung prank eh. Pag matigas daw kasi ang ulo ko, dadalhin ako sa Boys Town. Kaya katwiran ko, kung dadalhin niyo ako sa Boys Town, maglalayas na lang ako. Pero bigla akong naisip, pag naglayas ako, saan ako pupunta? Paano ako kakain? Hindi naman ako makakalusot kasi kung pagpapatuloy ako sa pag-aaral, paano yung enrollment? So, tiis-tiis. At naunawaan ko na lang yan nung pagdating ng panahon. Sa mga kabataan ngayon, huwag nyo na hong gayahin pa. Kaya nga isineshare ko sa inyo yung aking naranasan para alam nyo na kung bakit kayo pinagsasabihan ng mga magulang natin. Sa mga mami dyan, kailangan kasi yung pagsabi naman dapat may pag-ibig. Siyempre, tao lang din yung mga kabataan eh. So, dapat may pag-ibig din na hindi mawawala yung respeto sa inyo. At gayon din sa mga anak naman, siyempre, magulang natin yan. Kahit ano pang mangyari, yan ang kalooban ng Diyos. Respetuhin natin ang ating mga magulang. Sabi po dito, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. Malamang ay hindi naunawaan ni Simon Pedro at ng 11 pang mga disipulo ang lahat ng mga itinuro sa kanila ni Jesus. At nakita nila ang pagtalikod ng iba sa ating Panginoong Jesus. Ngunit alam ni Simon Pedro na wala na silang iba pang mapupuntahan. Naniwala sila kay Jesus at sumunod sila sa Kanya dahil sa kung sino siya. Kahit pa marami tayong hindi naiintindihan sa buhay o sa pananampalataya natin. Si Senator Manny Pacquiao po, isang napakagandang testimony
Kung titingnan ho natin, sinisisi pa nga siya ng kanyang nanay. Kasi nung naging born again siya, nag-umpisa hong hindi na siya nananalo. Diba? Saksi naman ho tayo lahat dyan eh. Na kung kailan siya naging born again o doon siya nakakilala sa ating Panginoon at sariling tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus, hindi na siya nakaka-knock out. Pinatulog pa nga siya ni Manuel Marquez eh. Di ba po? Kung titingnan ho natin, ako noon talagang medyo nag-ano rin ho yung aking kalooban noon na Lord. Parang napakagandang ni Senator Manny Pacquiao eh. Kasi nga, di ba sikat siya, so kung ano man ang kanyang sabihin, ano man ang pangyayari sa kanyang buhay, malaki siyang maka-impluensya. Pinagmamalaki niya ang Diyos. Bakit naman biglang natatalo? Pero may plano ang Diyos eh, hindi natin alam. Kita natin naging senador pa siya. At dumating ang pagkakataon, lahat ng mga kasakasama niya, sumunod na rin sa ating senador. Nanampalataya na rin sila sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga ni Senator Manny Pacquiao, yaman, lang yun naman yan, yung pera, dating ang wala ako eh. So okay lang, kumbaga dumating ang pagkakataon, o kung loobin man ni Lord na mawalan din siya, alam niya na, or kaya niya, bakit? Nag-umpisa siya sa wala eh. Tayo din naman po, di ba? Ganon din naman po, nag-umpisa rin naman ho tayo sa wala. Maaaring may mga pinagdadaanan tayong mabibigat na pagsubok, manatili pa rin tayong maniwala at sumampalataya sa Kanya. Dahil ang kagandahan nga po nito, di ba po, Emmanuel, God is with us. Imagine niyo yun, dadaan ka sa matinding pagsubok, pero kasama mo ang iyong Panginoon. Compare naman sa dadaan ka sa matinding pagsubok na ikaw lamang mag-isa. Nakakalungkot lamang kasi may mga pagkakataon tayo na alam natin kasama natin ng Diyos, alam natin na anytime pwede tayong tumakbo sa Kanya, kaya lang nagdidesisyon tayo kung kailang nalapitan na natin lahat. Kung kailan hindi na natin or inaamin na natin na hindi na namin kaya. Lord, hindi ko na kaya. Nalapitan ko na lahat. Lahat na ng option, ginawa ko na. Ikaw na lang ang aking pag-asa. Nakakalungkot pag iyan ang lumabas sa ating mga labi bilang mga Kristiyano. Dapat every time na may dumating na suliranin, pagsubok, kay Lord kaagad tayo. Humingi tayo ng wisdom sa Kanya. Lord, sino ang ibibigay mo sa akin? Or sino, Lord, ang gagawin mong kasangkapan upang mapaglampasan ko ito? Kasi dati, pagka tayo nagkaroon ng problema, lalo na pag financial, nako, kung sino-sino na yung kagad na iisip natin. Hindi muna tayo lumapit sa Diyos, manalangin, Lord, alam ko po na hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kayang lapasan. Alam ko po, Lord, nakasakasama ka po namin. Tulungan niyo po ako at maunawaan ang aking kakaharapin o kinakaharap na problemang ito. At ako'y inyong gabayan dahil alam ko po ito ay inyong pinagtagumpayan na. At alam ko, ako ay magiging tagumpay. Dahil kasakasama ko ang Diyos. Hallelujah. Naniniwala sila kay Jesus at sumunod sila sa Kanya dahil sa kung sino siya. Kahit pa marami tayong hindi naiintindihan sa buhay o sa pananampalataya natin, maaari tayong magtiwala kay Jesus sa nagtataglay ng mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala at sumusunod tayo sa Kanya kahit pa naguguluhan, nasasaktan, o nagdurusa tayo. Kasi alam natin, nananampalataya tayo, naniniwala tayo na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Katulad ba tayo ni Simon Pedro ng nararamdaman at naiisip? O kagaya din po tayo ng mga ilan or sa maraming tumalikod na sa ating Panginoon? Kasi ang hirap ang hirap sumunod. Ang hirap naman yan. Kaya tayo po, purihin ang Panginoon sa ating dawn prayer, talagang everyday, panalangin natin, Lord, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong mapagmahal, bigyan niyo kami ng pananaw na nagmumula sa inyo upang ang lahat ng mga mapangyayari o nangyayari sa aming buhay, mabuti man o hindi mabuti, purihin ka, O Diyos.
masabi natin na, Lord, kasama ka namin. Di ba po tayo nung bata pa, pagka pupunta tayo sa isang lugar na medyo madilim, pag may kasama tayong kuya o kasama natin magulang natin, lumalakas loob natin. Ganon din ang ating Diyos. Hindi man ho natin sa pisikal na nakikita, alam natin kasama natin siya. Kasi yung isipan natin, maraming pwede maglaro dyan eh. Pwedeng pagdaan lang natin doon dahil alam natin sa sarili natin, sa puso natin, sa isipan natin, kasama natin ng Diyos, nangingibabaw yon, makakalakad tayo diretso. Kaya alam, minsan, kahit na alam nating wala dyan, dahil mapaglaro ang ating isipan, ako madilim dyan. Baka may aso dyan. Baka may ganito dyan. Kaya hindi tayo nakakapagpatuloy. So, recap po tayo. Sumunod kay Jesus. Ang ating reference po ay sa aklat po ng Juan 6:53 hanggang 69. Sabi po, yung tatlong bagay upang ating maunawaan at makita kung bakit kailangan sumunod kay Jesus or bakit sumusunod kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay nagsisimula sa kagustuhang makilala at maunawaan siya. Pangalawa, ang pagsunod kay Jesus ay maaring mga hulugan ng pagtalikod sa karaniwang ginagawa ng tao. Kaya nga 'di ba po, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus, day by day, by His grace, unti-unti nagbabago tayo. Wala naman dito na nakakilala, biglang nagbago. Unti-unti kasi may struggle eh. Pero ang maganda diyan, sa struggle mo, kasama mo ang Diyos. Bibigyan kanya ng kalakasan upang mapagtagumpayan yan. Pangatlo, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kanya at sa Kanyang salita. Purihin ng Diyos. Kung ang mga disipulong umalis ay nagpatuloy lamang kay Jesus at naghangad na maunawaan ang mga sinabi niya, malalaman sana nila ang pagkain ng Kanyang laman at pag-inom ng Kanyang dugo ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kanya. Marami po tayong mga kakilala, kaibigan, kapatiran, mahal sa buhay na alam natin tumalikod sa pagsunod. Kung nauunawaan lang nila at hiniling nila sa Diyos na maunawaan ang mga aral niya at nagpatuloy na sumunod sa Kanya, tiyak, kasama pa rin natin sila sa pananampalataya. Sabi nga po sa aklat po ng Juan 6:27-29, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Hindi ang pagkaing hindi nasisira na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya tayo'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ano ba yung pinagagawa ng Diyos? Sumunod kay Jesus. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Talong po tayo sa 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa verse 47, pagkatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kung babalikan ho natin yung ating mga binasa, wala hong nakatuon ng pansin doon dito sa lupa. Lahat po sinasabi, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung meron man tayong paghihirap na nararanasan ngayon dito sa lupa, purihin ang Panginoon, huwag kang mag-alala. Bakit? Kung nasa sayo na si Kristo bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas, may buhay ka na walang hanggan. Focus tayo sa buhay na eternal.
hindi sa buhay na naririto. Yes, may mga pagkakataon, pinalalasap sa atin dito sa lupa. Sabi nga nila, konting langit, pinaparana sa atin dito. Pero ang asam-asamin ho natin, yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng ating Diyos Ama sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kapag nakakaranas tayo ng mga katuruan at mga bagay na mahirap maunawaan, patuloy pa rin tayong magtiwala kay Jesus at maghangad na gabayan niya tayo. Sa ating pagsunod sa Kanya, pag-ibig kay Kristo, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Magagawa ho natin ito kung tayo ay susunod sa Kanya. Tayo po'y tumayo at tayo'y magpurit magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo, Lord, na nagpaalala sa amin na kung bakit kami dapat sumunod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa biyaya at habag mo, Panginoon, patuloy, Lord, na kami nakakatayo, Panginoon, dito sa lupa. Dumaan man ang mga pagsubok sa aming buhay, may mga kapatiran man kami, Panginoon, kasalukuyang nasa matinding pagsubok, andoon pa rin ang aming kagalakan at kasiyahan dahil alam po namin, kasakasama po namin kayo at hindi nyo po kami iiwan o pababayaan man. Hindi man po namin maunawaan, Panginoon, kung bakit ito na pangyayari sa amin, pero alam po namin may magandang plano ka para sa bawat isa sa amin. Kami man po, Panginoon, ay nakakaranas ng kaluwagan, purihin ka, Panginoon. Kami man po, Panginoon, ay dumaranas ng kagipitan, purihin ka, Panginoon. Kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Kayo ang nakakabatid ng aming bukas. Kaya patuloy, Lord, na sa habag at grasya mo at sa patnubay ng banal na Espiritu, lahat ng mga aral mo, Panginoon, ay aming malakaran. Lahat ng mga aral mo, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, ay masunod sa aming buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, pag kami ay nasa inyo, patuloy, Lord, kami ay inyong gagabayan at patnunubayan upang mapaglampasan at higit sa lahat, mapagtagumpayan ang aming mga kinakarap. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagtitiwala at pag-asa sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakahayag ng Kanyang salita sa umagang ito. Tayo pong lahat ay darako sa pagkakaloob. Panalangin po natin ang ating mga likapo. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin, Panginoon, ang aming mga handog, ang aming mga alay sa iyo, O Diyos. Nawa gamitin mo ito upang maraming makakilala, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Magamit, Panginoon, ang lahat ng ito upang marami pong maabot na mga anak mo, Panginoon, upang makilala ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Sa lahat ng mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, dinadalangin din po namin sila sa inyo na pagkalooban niya po sila at patuloy, Panginoon, na magamit mo ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, at makapagkaloob sa inyong gawain, Panginoon, sa kagaya nito, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay sa ating Diyos. Ano pa nga ba ang hahanapin ko? Pagpapala'y bumubuhos sa piling mo. Hindi ka nagbabago kahit kailan pa man.
para sa iyo, Diyos, kaluwalhatian. Kaya naman ako bless na bless dahil sa iyo, tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako'y nag-enjoy sa blessings mo, ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Kaya naman ako bless na bless dahil sa'yo, tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo, ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan, magpakailanman. Praise the Lord! Para po sa ating pagbati, mga kaarawan sa linggong ito, February 25, Sister Mika Bautista. Happy birthday! Kahapon po yan, Feb 25. Feb 26 naman po, anniversary, wedding anniversary ni Brother Dexter and Sister Mika Bautista. Ayan. Meron pa po bang magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo? Baka hindi po kayo nabate. Or anniversary, kung meron pa po, taas lang yung kamay para maisama po kayo sa maipapanalangin. Sige po, kung wala na po, i-bless po natin si Dexter at si Sister Mika. Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinudulog namin sa inyo si Mika, Panginoon, sa pagdiriwang ng kanyang karawan kahapon, pagpapala ang patuloy ng pagkalob niya sa kanya, kalakasan, kalusugan, ikaw ang patuloy na manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Yung mga dalangin niya, Panginoon, sa inyo, yung mga desire ng kanyang puso, Panginoon, alam po namin na ikaw nakababatid, kaya patuloy po, Panginoon, ang katugunan ay nasa inyo, Panginoon. Palakasin mo po siya at pangunahan sa kanya pong buhay sa lahat ng mga decisions na ginagawa niya, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati at ikaw ang maitaas. We also pray, Panginoon, ang kanilang pagsasama ni Dexter, Panginoon, ang patuloy na paggagabay mo, Panginoon, sa kanilang pagsasama bilang bagong mag-asawa, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbuklod sa kanila, ikaw ang Panginoon na kumilos sa kanila pong pagsasama na patuloy na maluwalhati ka sa kanila pong mga buhay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, ng kanilang anak, O Diyos. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday and happy anniversary. Ngayon naman sa mga announcement, ang ating Bible study, ginaganap tuwing 7 o'clock ng gabi. Wednesday po yan, online sa ating pong Facebook page. So, automatic na po yun, magra-run po yun once na pumunta po kayo sa ating Facebook page. Makikita niyo po yun. Every 5 a.m. naman po, everyday po yan yung prayer meeting. Don't watch, ginaganap din po yan sa ating Facebook Messenger. Kasama po yan ng ating prayer meeting sa gabi ng 8 o'clock tuwing Monday, Friday, and Saturday. Ayan. So, attend po tayo.
Ngayon naman po, kung wala na po tayong announcement, tinatawagan ko ni si Pastor RJ para po sa closing prayer and benediction. Inaanyayahan ko po na ang bawat isa po ay tumayo at tanggapin natin ang pagpapala ng ating dakilang Ama. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Muli Ama, kami po'y lumalapit na may pagpapakumbaba. Salamat at ikinikintal ninyo sa aming puso na patuloy na kami maging masunurin sa inyong mga salita. Panginoong Diyos, patuloy ka naming makilala at sana po ilagay niyo po sa puso namin na maunawaan namin kung ano pong kalagayan ninyo sa aming buhay at kung ano din naman pong kalagayan namin sa inyo pong mapagpala, mahabagin at maingat na mga kamay. Tulungan niyo po kami, Ama, na tumalikod po sa lahat ng uri ng mga pangkaraniwang kasalanan na aming nagagawa at gayon din po na maunawaan ka namin at ang lahat ng iyong banal na salita. Kaya sa umagang ito, Panginoong Ama, ako po ay nagpapasalamat sapagkat ang mga kalakasan na ito nagbibigay sa amin ng tuwirang pagsunod sa inyong mga salita ay malakaran po at magawa namin, Panginoong Diyos, ng tuwiran pong paglakad sa iyo pong banal na kalooban. At sa umagang ito, Panginoong Ama, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at ng Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan ang lahat ng mga hinirang mo na mga anak mo, Panginoong Ama, na sa umagang ito, kung ano pong binitawan ni Moses in the book of Numbers, dun po sa chapter 6, verse 24 to 27, binibitawan ko rin naman po sa lahat ng mga hinirang mong mga anak mo, Panginoon. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Tapos na po ang ating gawain, kaya ang papuri at pasasalamat ay para sa ating Diyos na buhay. Amen? Sige po, magkamayan po tayo o batiin po natin ang bawat isa. Bago po tayo lumabas ng ating iglesia, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Baunin po natin yung mensahe ng awiting ito. Huwag mag-alala sa mundong ginagalawan, ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siyang kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. God bless you, church. See you next Sunday. Ikaw ang mahalaga sa buhay kong ito. Walang pangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan, hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, oh Jesus.